lesson natin, top-down analysis. So ano yung why do a top-down analysis? Top-down analysis it gives the trader the big picture of the market as to where the market is heading as of the given moment. Next, when you know where the trend is heading, you could drop down to lower time frames and take trades with the market direction or market sentiment. Next, with D1 direction, you can take trades in lower time frames like M5 going to the next DZ zone of D1. So, top-down analysis is a specific approach where a trader analyzes the market from a higher to a lower time frame perspective before trading for the purpose of carefully seeing possible market turning points. So, based kasi sa nakikita nyo, for example, ginawa nyo na, start tayo mag-flat mula sa pinakamataas. Nakikita mo sa siya uminto and where siya next na tinatawag ng turning point. Siyempre, pag halimbawa, tumama siya sa isang resistance na DC, alam na naman, maghanap ka pa ng buy doon sa area na yun. Diba? Dapat may maghanap ka mga sell. So, how to do a top-down analysis? Start from D1, H4, and H1, then mark the significant DC zone. And of course, mas maganda if you could plot or start higher time frames. Okay? And next, then proceed to lower time frames of your choice to take the trade. Personally, I love trading higher time frame trades with a good risk-to-reward ratio. Kasi mas madali. Saka mas simpleng mag-analyze pag higher time frame. Kasi sa lower time, daming candles eh. For example, ito. Diba? This is a D1 time frame. Papansin niyo, naglagay ako dito. DC, saka ito, DC siya. Correct? Now, alam ko na yung reason ba na dito, pag tama dito, malakas ang possibility akit siya hanggang dito. Correct? So, yan, pag tawa niya, pwede ka na mag-sell, of course. Then, mag-PTB kayo sa next na DC. Kung sa H1, ito itsura niya. Diba, itong blue na sa baba is, ito yung minarka natin sa D1. So, which means, pag tama ng price dito, diba, malaki yung possibility niya, umakat siya hanggang dito. And if ever hindi mo na-take yung trade na to, okay, ang sentiment mo dito sa trade na to is question, buy or sell. Galing dito? Galing dito. Hindi ko na-take yung trade. Halimbawa, hindi mo tinamaan to, hindi ka nag-take yung trade. So, which means, based from nakikita mo nga dito, aakyat yung price up to this area. Diba? Hindi. I mean, halimbawa, ito, hindi mo to na-take na trade. The next day, pwede mo i-take yung trade na to. Sa pagtama ng DC niya dito, correct? And magkakaroon ka ng market bias. Ang bias mo dito sa trade na to is going up, which is buy. Up to this point. Diba? Kasi alam mo na rin galing dito. Yeah. Then of course, pagdating dito, malaki yung possibility mo na magsesell ka. Alam ka naman pagdating dito, magbabay ka pa. Magkakaroon ka ng market sentiment or trend, tinatawag. May kakaroon ka na ng market bias. This is another H4 time frame. So this is a DC. Tumama siya dito. Then of course, you could expect it to go up to here. Ngayon, on a lower time frame, diba? This is M30. Diba, H1 ito, M30 na. Pag tama dito, diba, pwede ka na mag-sell and magtitipi ka hanggang dito sa baba. Diba? If ever, hindi mo na take yung trade na to, pwede ka maghintay ng buy or sell. Pag hindi ko na-take it, maghihintay ako sa... So, if ever hindi mo na-take yung trade na to, Hindi ko na na-trade. Maghihintay na lang ako na ma-hit ko. pwede ka pa mag-take ng trades dito. Diba? Maghahanap ka ng sell opportunity dito. Hanggang hindi ko na-trade. Hanggang dito marating doon. Actually, yun yung isang tanong. Okay? Kasi akala ko late na. Yeah, meron ka mga contingency plans. Isa ito yon. Kaya kailangan mag-create ng top-down analysis. Kasi pag meron ka top-down analysis, nagkakaroon ka market sentiment. Na alam mo na, uy, na-late ako pumasok doon. So, okay lang kahit late ako pumasok. Hanap na lang ako ng another opportunity. But, this time, meron na akong market bias. Hindi ako maghanap, alangan maghanap akong buy.
Ine-expect ko siya bumaba hanggang dito eh. Okay? So, naghahanap ka ng sell. So, what to do if you miss the entry? Katulad nga ng tanong mo. Look for the market direction based on the DD zone and enter. So, katulad dito example natin kanina, di ba? Sa D1, minarkahan mo na siya. Doon nag-drop ka sa M5. Kasi na-miss mo to, di ba? Na-miss mo yan. Nag-drop ka sa M5. Merong DC doon. So, hindi ka nakapasok dito, pero dito, may nag-create siyang DC. Dito ka papasok hanggang doon. Make sense? Diba? So, ayun yung mga katanungan mo na, what if na-miss ko entry? Diba? Yung una sinagot ko dati sa inyo, wag mo muna. Diba? Doon ka muna sa anong pinag-aaralan mo. Then ngayon, meron ka na idea. Okay, ganito pala gagawin. Pag na-miss ko yung entry, diba? Pwede ako mag-drop down sa M5 and mag-take ng another opportunity ng sell. Because alam mo yung market bias, yung sentiment niya. Ito rin. Same. So, another is this one. Halimbawa, na-miss mo to. Supposedly, diyan ka pumasok, di ba? So, pwede mo i-take in trade na to. Di ba? DC siya. Or etong DC dito. For a sell. Another example, this one. Sa D1, DC to. Bound siya doon. Eh, hindi mo nakuha to. Supposedly, doon ka pumasok, di ba? Eh, di maghintay ka na lang dito ng DC. Pagbalik yan, pasok ka doon. Up to here. Make sense? Yeah. Yeah. Exactly. Tulad yan, di ba? Na-miss mo yung entry dun sa high time frame. Contingency plan, mag-go to M5, maghanap ka ng tinatawag na retracement or opportunity to trade within the direction ng market bias mo. Which is, in this example, ang market bias mo is sell. Because alam mo na, tumama siya doon, tatama siya sa next na DC. And of course, titi ka dun sa baba. So, like ko sinasabi, there are ways to eat a bread. When it comes to trading kasi, maraming iba't ibang style of trading. Yes, nabasa nyo na dun sa mga post ko, meron tinatawag na swing trades, merong scalping, merong position trading, which is yung long term na ino-hold yung trade. Yung swing trading ay yung mga 2 hanggang 3 araw mo ino-hold or a week. Yung scalping naman ay yung every 5 minutes or 30 minutes meron kang opportunity to trade. Sa lower time frame naman. And which is yung, ako naman paborito ko, swing trade, which is ino-hold mo na ilang days. And yung intraday, which is within the day, meron kang isa hanggang 2 na trades. Okay? Hindi scalping yun. Scalping ginawa natin kanina sa M5. Then, kasi masyadong baba. So, ways to eat a bread. Diba? Of course, you could... One Ganun whole... pa rin yun. Ganun pa rin siya. Ano pa rin? Kaya pa rin ang dati natin. Yeah. Ay, papakita ko. So, merong one whole in D1. Or of course, yung next one half yung H4. And 1/4 H1. And piece by piece, lower time frames. Scalp. Good, but be careful. So, we don't have to take every trade. Just the ones that give the highest probability. Kasi may addictive nature yung trading eh. Gustong pumindot na pumindot eh. Pero as a business person na gustong kumita, hindi naman lahat ng makita mo opportunity tumataya ka. Hinahanap mo lang talaga yung mga matataas probability. Okay? So, bago tayo muna sa next topic, pakita ko muna sa chart yung sinasabi ko. So, pag ako nag-a-analyze ng charts, first kong ginagawa, of course, pupunta ka sa lower time frame. Pag nandito ka, sa H1, yung pinaka-basic. Pero, para sa akin, mag-plot ka at least man lang nasa weekly. Okay? Or monthly. Pero kahit dito pwede na eh. So, kung dito ka nag-start sa week 1, di ba? Markahan muna lahat ng DC. Para meron ka ng, kumbaga sa
sa dagat, may lighthouse na. May goal ka. Nakikita mo na malayo pa lang, di ba? Okay. So, para kasi mga stoplight nga yung mga DC. Alam mo, nahihinto ka doon, magte-trade ka. So, katulad yan, mamarkahan ko to, extend ko dyan. Ito din. So, alam ko na sa future, tatama siya dito. Diba? Ano ba ba? Itong area na to. See? So, alam ko na, tumama talaga siya dyan. Itong area din na to. Diba? Itong area din na to. Itong area din dito. Ito din area dyan. Nakasunod kayo, sir, no? Nagigets nyo na. Baba. Ito. Itong area na to. Isang malaking DC. So, alam ko bakit tumama siya doon, di ba? So, dito. So, right now, alam natin, from a long-term perspective, aakit hanggang dito itong EURUSD. See? Malapit na siya. Okay, so pwede natin i-zoom out. Oh, meron pa pala dito sa taas. So, katulad nito, alam natin noong March 2011, bakit siya bumaksak? Kasi tumama siya dito. Correct? Ayun, tumama siya doon. Ito ring area na to, ganyan. Alam natin kung January 2009, bakit siya bumaksak dito? Kasi, of course, tumama rin siya doon. Ito, binutas niya na. Okay? So, next, itong area din na to, correct? Malaki siyang stopover dyan na DC. Kung explain natin to, bakit siya tumalbog doon, of course, alam na natin, meron kasing DC doon. So, which means, noong July 2012, bakit siya umakyat? Kasi nga tumama doon. Na-plot natin yung long term. Okay? Tulad nito rin, bakit siya bumaksak? Alam na natin, merong DC doon. Correct? So, kagandahan kasi, pag nag-i-start ka sa higher time frame na mag-plot, ng mga DC, nakikita mo yung mga potential na mga stopovers ng prices. Kagandahan nito, natutulungan ka na tingnan siya na maayos. Okay? Katulad nito, bakit siya huminto doon? Kasi may malaking area ng DC dito. Diba? DC, huminto siya doon. No? Tuloy yan. Tama siya doon, bakit siya huminto doon? Of course, dahil may DC doon. Nakasabay kayo, no, sir? Yan, nagigess yan, diba? So, ayan, alam na natin bakit nagsihintuan mga yan. Ito yung long term. So, pagbaba ka sa D1, ito yung itsura niya. So, alam natin bakit siya bumaksak doon at tuminto, di ba? Kasi tumama siya dito sa taas, then bumaba siya hanggang doon. Tapos mula ngayon, nagta-travel siya hanggang dito. So, which means, hindi pa tapos to. Pero dito na, nasa D1 tayo, mamarkahan na naman natin mga nakikita natin. This one, correct? Ibahin ko lang yung kulay para ma-distinguish natin na yung kanina galing sa higher time frame, ito nga galing naman sa D1. So, area na to. Okay, this one. Tama? So, alam natin na huminto siya doon. Tama? Okay, ngayon, bakit umakyat o bakit bumaba yung price isang araw dahil nga dito sa ba't siya tumama dito, diba? Dahil meron siyang DC doon, boom, diba? Kung a-analyze mo siya properly, based na tuto natin past lessons, diba? Ilang bounce na to? 1, 2, 3. Tumama, diba? 1, 2, 3. Nanganganib na siya. Yung pinapansin ko, tuwing palapit sa magbutas. Oo. Binubutas yan. Dinadahan-dahan niya. Hindi niya binibigla. Para rin tao yan eh. Hindi niya kaya ng isang pukpukin mo yung dingding. Hindi naman kaagad waksak yan. Diba? So, katulad yan, di ba? And of course, pwede ka na bumaba nito, halimbawa, from D1 to H1. Ngayon, kung nasa H1 ka, alam mo na yung reason bakit siya tumalbog doon.
Okay? Kahapon nangyari to. Yan yun eh. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Kahapon nangyari to. Ngayon, kung tatanungin mo ako, ganito ako Ay, tubig. oh, kung tatanungin mo ako, paano ko tinrade to? Yung mga time na nakita ko to. First, alam ko na, nung nasa H1 ako, alam ko na tumama na siya dito sa DC na to. Nagaling saan? Sa D1. So, which means, malaking possibility bumaba. So, nung nakita ko to na nandito na, di ba, hindi naman ako agad na nag-sell. Di ba? Naghanap muna ako ng DC para ma-justify ko yung pasok ko. Eh, tumama doon. Sa tingin mo, ano ginawa ko? Nag-sell. Nag-sell ako dito hanggang, tingin mo hanggang saan? Nandito. Simple lang, di ba? So, from here, meron ako 170 pips. As ang stop loss ko, 23. Tapos from here, sa tingin mo, ano ginawa ko? Nag-buy o nag-sell? Nagkaroon na, kasi dito sa baba, nagkaroon na tayo ng sell zone. So, which means, pagdating dito, ang bias mo nagbago na. Ang bias mo is buy. Pero hindi ko kagad tinake yung trade kahit nakita ko siya. Naghanap muna ako ng H1 na setup that could justify yung aking trade. Which is dito, papalitan ko lang yung color. So, katulad nito, meron akong nakita dito na DC sa baba and another DC dito sa baba. Correct? May nakita akong dalawang DC. So, dahil may nakita akong dalawang DC, eto nakakatawa. Nag-buy ako dito sa unang DC. Sa tingin mo anong ginawa? Binuta stop loss. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, nasa bias pa rin naman ako ng buy. Pagdating dito, ano ginawa ko sa tingin mo? Buy pa din ako. Stop loss ko nandun. Take profit ko dun. Diba? So, from here, from this point, up to that point, meron ako 100 pips na naman. Tapos natalo ako ng kanina, natalo ako ng 12 pips sa mga loob ko. Diba? So, nung pagdating dito, tatiin mo ano ginawa ko. Pag tama dito, nagbago na yung market sentiment. Kanina, buy ka dito, sa tingin mo nangyari. Nag-sell ka. Then of course, na-justify ko yung trade ko taking this one dahil meron siyang DC dito. Correct? Violent breakout, DC, tapos meron pang DC na mas malaki. So, pag tama nung price dito sa area na to, di ba? Baba pa siya, pero hindi ko na tinake yung trade. Di ba? Dahil tingnan mo naman yung stop loss ko compared sa take profit na possibility, di ba? 1.5. So, ginamit ko na lang yung mathematical common sense na nanalo na akong dalawa eh. Isang 100 plus pips pa baba, isang 100 pips pa taas. Bakit ko pa i-risk yung isang trade na hindi naman maganda yung risk-reward ratio? Pero kahit pa paano, mako-corner natin yung market na predict natin. Naiintindihan natin paano siya gumagalaw. Okay? Pero gumagawa siya ng top-down analysis. So, halimbawa, na-miss mo to. Oh, sobra. Mahalaga to. So, halimbawa, na-miss mo to, di ba? Ay, kalimutan ko mag-trade, di ba? Pwede ka mag-drop sa lower time frame. Lagi ka bang nakapending? Nakapending ako. Nakapending. So, katulad yan, di ba? Halimbawa, na-miss mo to. If gagamitin mo yung mga alam mo para mag-analyze ng market, of course, meron ka pang DC dito, correct? Na maliit. Nung bumalik, boom. Meron kang buy or sell bias. Ba yan na ganyan ka dito? Kaya tanggap yan. Ayan o. Yung drop mo na ilang pips na nakakita mo? Maliit lang to eh. 12 pips. Bakit minsan pag mag-trade ka sa ganyan, kailangan 50 pips ang difference? Ay, ano yun? May mga times kasi na hindi tinatanggap. Dahil nga yung spread, di ba? Nag-charge. Pag mga ganito, abangan mo na lang. Wala ka namang gagawin eh. Ilang oras na lang eh, no? Di ba? Kasi pag nilagyan mong stop loss kasi minsan masyado malapit. So, pwede mong gawin, stop loss mo, medyo ilayo mo dun sa, Pero syempre, pag yung nag-positive na siya, i-move mo na dito yung stop loss. Adjust mo na, di ba?
So, alam mo na kumbaga, mula dito hanggang dito. So, na-filter out mo yung trades mo. Kasi nung una, di ba, kung titignan mo yung chart, usually, tingnan mo, ito yung ginawa kong analysis sa personal ko, di ba? Mostly, ganyan ang itsura niyan. Pag hindi mo pa alam mag-top down. Di ba? Pero, dahil ngayon, alam mo na, mas maganda na itsura ng chart mo. So, halimbawa, katulad nito, mga past example, papakita ko sa inyo, sir. Nasa H1 tayo, di ba? So, halimbawa, nung pagtama nung price dito sa area na to, di ba? Tanggalin ko muna to, ha? Etong blue na to. Yung pagtama ng price dito, meron ka ng common sense na lang gagamitin mo kung trader ka na. Huwag ka na maghanap dito ng sell na trades. Di ba? Kumbaga, etong area na to is buy zone na yan. Di ba? Nasa team bulls na tayo dito. Kumbaga, turf na nila to, court na nila to, kaya huwag ka na mag-isip ng bearish na trades. Di ba? So, which means, pag nandito ka na dyan, di ba? Zoom in natin, ang mga iti-take mo na lang trades na bias is, of course, buy or sell. Buy. Diba? Although na-hit ka doon, pero ito, may opportunity ka to trade. Diba? So, buy ka na naman dito. And pwede, meron ka opportunity to hold. Pwede mo siyang i-hold mula dito hanggang doon. Or, kung halimbawa, medyo conservative ka, gusto mo, diba, na konti lang muna, pwede mong i-trade. Halimbawa, let's say, let's say na nag-buy ka dito sa area na to, okay? Or for example, nag-buy ka dito sa area na to, di ba? Pwede mo siyang i-take hanggang dito. Ganyan ka muna. Di ba? TP ka na. Or meron kang opportunity to hold it up to here. Pero dito, ibig sabihin, may multiple chances ka eh. Papakita ko sir ha. Dito pa lang, itong area na to, nag-buy ka dito, di ba? Pwede ka mag-TP dito. Bakit? May DC dun eh. Di ba? TP level yun eh. Or, kung gusto mo, yung DC, dito. So, nag-buy ka dito. Yung pagtama dito, nag-buy ka. Take profit 1, take profit 2. Di ba? Pagdating dito, na-tempt ka pa mag-sell. Di, wag muna. Wag na. Ayaw mo na. Sa iba na lang yan. Parang ganun, di ba? Actually, yun itatanong ko. Kung pinaliba yung ganyan, Mm. pwede sabihin mag-sell. Pwede pa rin. Babalik ka sa common sense ng risk to reward ratio. Question, bakit ka mag-sell? Diba? Does it give you enough risk to reward ratio? Nasa tingin mo, mas malaki ang kikitain mo compared sa matatalo mo? Pwede pa din. Okay? So, halimbawa, nag-sell ka dito, natalo ka. Pero okay lang kasi tignan mo naman yung talo mo. 8 pips. Diba? So, anyway, nagkaroon ka na naman another opportunity to buy here, nag-take profit ka doon. Okay? Pero if halimbawa, medyo tinamad ka, hinold mo siya. Nag-buy ka dito, hinold mo hanggang doon. If ever. Or, hindi mo na-take yung trade na yon, pero yung mga iba pang trades dito along the way, tinake mo siya. Halimbawa yan, pero hindi naman na-hit. Diba? Or this one, hindi rin naman na-hit. Pero dito, meron ka opportunity to buy. Pag gumawa ka ba ng TP, diba yan ang shade mo? Paano mo kukunin ng price? Yan mismo, i-active ka ng content. Pag maglalagay, Price at saka SL. ano ulit? Diba yan ang exact area? Mm. Dito sa exacto niyan, Mm. i-aangat mo ng content. Pag nagtitipi ka, I-aangat mo ng content yan. at least magkaroon ka ng mga 2 to 3 pips difference. Okay? Kasi doon sa baba. Oo. Oo. Pero actually, kahit Oo. Kasi exacto. Oo. Kasi tinamaan, pero yung spread, hindi pa. Yeah. Lagyan mo siya allowance. At least nakikita mo. Oh. Tama yun. So, nakikita niyo, sir, based sa analysis natin, meron tayong maraming opportunities to enter for a buy. Although tempting yung sell, but in this scenario, question, kung ang agos ng tubig, yung pataas, or buy ka na lang. Diba? Alam nga na yung agos nga, parang lumalangoy ka kasi sa agos against the agos.
Mahirap. Mas maganda na ano mga ikawid na yun da, ano. Experience ako dyan. Sabi ko, nasa lower time frame ako eh. Mm. Sabi ko, yung nakasukat ng DC, meron akong set. Kaya pinipili ko lang yun. Mm. Yung siguro, ano, yun yung reason. Hindi ko pa nakita yun. Ah. Meron hinahabol talaga. Mm. So katulad niyan, di ba? Tingnan mo, ganun ka-powerful yung DC na parang napahagingan lang yun, nadaanan niya yung price, di ba? Pero bumagsak, di ba? So pagdating dito, meron ka pwede mag-sell ulit doon. So nung pagtama dito, alam mo na, nababaksak siya. Di ba? Dahil meron siyang sell zone doon sa area na yun. Di ba? So ibig sabihin, ngayon, bakit siya huminto doon? Dahil nakita mo naman, ang daming DC dito, di ba? Yan o. So malaki yung chance siya natatalbog dahil ang daming ang DC doon sa baba. Kaya yan, tumalbog nga hanggang doon. So nakikiguess niyo sir, gaano ka-powerful ang top-down analysis before taking a trade? Diba? So anyway, reviewin lang natin kanina yung sinabi ko. Kanina sabi natin, why do a top-down analysis? Ngayon nakita natin bakit. Because it gives the trader the big picture of the market as to where the market's heading as of the given moment. Tumataas yung probability mo to trade kapag ganun. Next, when you know where the trend is heading, ibig sabihin yung agos ng tubig, you could drop down to lower time frames and take trades with the market direction. And of course, with D1 direction, you can take trades in lower time frames like M5 going to the next DZ. Okay? So, ayun yung way na paano mag-trade ng top-down analysis. O kung titignan nyo siya, di ba? Napakagandang laking tulong niya pag nag-trade ka. Katulad niya, no? Yung mga examples. Tama siya doon. Ha? Na-maximize mo siya. Okay? Nakikita mo yung big picture paano ka mag-trade. Natutulungan mo tuloy yung sarili mo na makapag-trade na mas profitable. Ngayon, sir, halimbawa, tatanungin niyo ako, uy, bakit ganyan? Nasa loob siya ng DC. Di ba? May mga ganyan na senaryo. Katulad niya, di ba nasa loob siya ng DC? Pero, pag nasa loob siya ng DC, alam mo pa rin na ang bias niya is sell. Di ba? Alam nga naman mag-buy ka ba, di ba? Pwede ka mag-buy, pero mas malaki ang bias niya, ang chance niya na bumaksak. Okay? So, ganun lang siya. Diba? Kasi minsan pumapasok siya dito. Katulad niyan, di ba? Pumasok na siya. Oo. Naglalaro siya sa loob dahil kakawala siya dyan. Diyan nakalagay yung mga orders ng mga banks, sabi ko nga. Sa malalaking DC na yan eh. Diba? Alam nila paano paggalawin. See? Nakikita mo yung big picture. Tulad niyan. Alam mo na, nung pumasok siya dito, ay nako, hindi na to magtatagal dyan. Diba? Kahit pa bumaon siya hanggang dun. Kasi, kung titignan mo to, di ba? Umakit na siya hanggang dito eh. So supposedly, babaksak na siya. Pero hindi, bumaon pa siya. Oo. But, okay lang. Kasi alam mo na yung chance siya bumaksak mas malaki. Di ba? Bumaksak nga siya ngayon. Di ba? Bumaksak siya dyan, no? And of course, kapag nakuha mo tong sell na to, di ba? Nag-sell ka dito, sa area na to, take profit mo hanggang dun. So which means, pwede ka mag-sell hanggang 674 pips isang trade. Oh, may buy zone ka dito. Pero ibig sabihin, naalala mo yung take profit 1, take profit 2, take profit 3. Same thing applies. Nagagamit mo siya. Meron ka pa rin as a trader, pwede kang mag-decide. Okay na ba ako dito hanggang dito? Or itodo ko hanggang doon? Pero sa'yo pa rin kasi pwede mo naman pagdating dito, i-move mo na i-stop loss mo hanggang dito. Para protected na yung profits mo mula dito, di ba? Kanya-kanyang mga strategy. Or pwede kang exit ka na. Exit ka na lang dito, di ba? Tapos maghintay ka na lang ng another opportunity to trade. Hindi ka na maubusan. So pag gumagalaw na, pwede ko na siyang yung stop loss doon, tapos ilipat ko na yung price ko. Pwede. Modify mo. Or for example, katulad nito, pumasok siya sa DC, di ba? Nung pagpasok niya sa DC, malaki yung possibility niya kasi na maglaro sa loob niyan, which is naglaro nga. So, pwede mong gawin, maghintay ka ng DC, no? Form dito, malaking opportunity yan to sell. Sell ka, boom. Diba? And of course, another sell doon, boom. O ba? See?
So I hope may natutunan kayong magandang dito lesson, diba? Sa ating top-down analysis.